Pag-usapan natin ang katamaran, isang bagay na kinatatamaran nating lahat. Alam mo yung mga araw na parang ayaw mong bumangon sa kama o gumawa ng kahit anong kapaki-pakinabang. Ang mga hapon ay may mga paraan para labanan ang katamaran, at ngayon ibabahagi ko ang 6 sa mga ito na pwede mong simulan agad. Tara, simulan na natin. Una, meron tayong Kaizen method. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit at tuloy-tuloy na pagpapabuti. Sa halip na subukang gumawa ng malaking pagbabago ng sabay-sabay, mag-focus sa maliliit na hakbang. Gusto mong maging fit? Simulan mo sa paggawa lang ng isang push-up tuwing umaga. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na aksyon na ito ay nagiging malaki. Pangalawa, meron tayong Pomodoro Technique. Magtrabaho ng 25 minuto, tapos magpahinga ng 5 minuto. Ulitin mo ito ng ilang beses. Pinapanatili nitong sariwa ang utak mo at nakatulong para hindi ka ma-overwhelm. Pangatlo ay kakeibo. Ito ay isang paraan ng pagbabudget, pero tungkol din ito sa pagiging maingat at may layunin. Kung tinatamad kang pamahalaan ang pera o mga gawain mo, subukang isulat ang mga bagay-bagay. Kapag nakita mo ang iyong mga layunin na nakasulat, mas madaling kumilos. Ang pang-apat na paraan ay SAIRI, mula sa sikat na 5S system. Ang SAIRI ay nangangahulugang pag-aayos o paglilinis. Linisin mo ang iyong workspace, ang iyong kwarto, o kahit ang iyong desktop. Ang malinis na lugar ay nakakatulong maglinis ng isip at nagpapagalaw sa iyo. Panglima, meron tayong Ikigai. Ito ay tungkol sa paghahanap ng iyong dahilan ng pagkabuhay. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ko gustong gawin ito? Kapag konektado ang iyong mga aksyon sa isang mas malaking layunin, mas mahirap maging tamad. At panghuli, meron tayong Shoshin o beginner's mind. Harapin ang bawat gawain na parang ito ang unang beses mong ginawa. Maging curious, kalimutan mo ang pagiging perpekto, at hayaan mong matuto ka habang ginagawa mo. Kaya, ayan na, 6 na Japanese techniques para labanan ang katamaran. Kaizen, Pomodoro, Kakeibo, SAIRI, Ikigai, at Shoshin. Subukan mo ang isa o subukan mo silang lahat at tingnan mo kung alin ang pinakamahusay para sa iyo. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit na hakbang, araw-araw. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang tips na tulad nito.